Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Manuel. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Mindanao Bukidnon noong 1975. Nasa 21 taong gulang ako na mangyari ito. Sa mga panahong ito ay dalawa na lang kami ng aking ina sa bahay dahil pumanaw na ang aking ama. Buti na lang at may magandang trabaho siya. Kaya naipagpatuloy niya akong pag-aralin sa kolehiyo. Mayroon akong dalawang malapit na kaibigan na kaklase ko rin. At palagi kaming magkasama sa merienda, tanghalian at pag-uwi. Pero ang mga kaibigan kong ito ay kilala na ng aking ina dahil madalas silang pumupunta sa bahay namin kapag wala kaming pasok. Isang gabi, habang nagiinuman kami sa balkonahe ng aming bahay, biglang nabanggit ng isa kong kaibigan na balak daw niyang magbakasyon sa probinsya. Kaso lang wala siyang kamag-anak na nakatira doon. Lingid sa aming kaalaman ay nakikinig pala ang aking ina. Kaya sumali siya sa aming pag-uusap. At ipinalam sa akin na mayroon siyang nakakatandang kapatid sa probinsya. Ngunit hindi siya sigurado kung doon pa ba nakatira. Dahil ang huling pagbisita na doon ay noong ako ay bata pa. Kaya naisipan namin ng mga kaibigan ko na magpunta doon kinabukasan para magbakasyon. Dahil bukas magsisimula ang sim break namin. Kinaumagan ay maaga kami nagpunta sa terminal at sumakay ng bus. Doon kami umupo sa pinakadulo. Habang tumatakbo ang bus ay bigla kami nakaramdam ng antok dahil pareho kaming kulang sa tulog. Hanggang sa hindi namin namalayan na pareho na pala kaming nakatulog. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay may kumuhit sa balikat ko. Pagdilat ko, may lalaking nakatayo sa tabi ko na may hawak na isang dakot na barya. Nagtanong ito kung saan ba kami bababa. Nung binanggit ko sa kanya ang lugar ay bigla nanlaki ang kanyang mga mata. Nagtanong ulit ito kung sigurado ba kami na doon ang aming punta. Sumagot naman ako na oo, doon nga. Kaya tinanong ko siya kung bakit ganyan ang itsura mo na para bang natatakot. Pero hindi na ito sumagot. Dahil may isang pasahero ang tumawag sa kanya at nagabot ng bayad. Makalipas ang ilang minuto, biglang uminto ang sinasakyan naming bus. Akala namin ay may sasakay. Pero pinababa na pala kami ng konduktor. At may tinuro siyang papasok na daan. Sabi niya, diyan raw ang daan papunta sa destinasyon ng aking nabanggit. Nabanggit din niya na kailangan pa naming maglakad ng kalating kilometro para makarating sa lugar na yon. Kaya naman, tumayo kami, bitbit ang isang malaking bag. Nang nasa tapat na kami ng pinto at papalabas na ng bus, pinaalalahanan kami ng konduktor na mag-ingat sa lugar na yon at umaasa na walang masamang mangyari sa amin. Gayunpaman, hindi namin pinansin ang mga sinasabi niya dahil naisip namin na baka nagbibiro lang siya. Habang naglalakad kami sa tahimik na daan, bigla kaming nakaramdam ng gutom at uhaw. Sa kabutihang palad, may nakita kaming tindahan sa unahan. Kaya binilisan namin ang aming paglalakad. Pagdating namin sa tindahan, bumili agad kami ng tinapay at saka soft drinks. Pagkatapos naming magmerienda, naalala ko na may litrato pala ako ni tita sa wallet ko na binigay sa akin ni mama kanina nung nasa bahay pa ako. Kaya kinuha ko ito at nagpa siyang tanungin ang may-ari ng tindahan kung kilala ba niya ang babaeng ito. Nang tingnan niya ang litrato, ay nakilala niya agad ito. Itinuro niya ang isang malaking bahay sa dulo at doon daw nakatira ang babae. Gayunpaman, pinayuhan niya kami na wag nang pumunta doon dahil ang lugar ay kasalukuyang itinuturing na mapanganib na may maraming mahiwagang insidente na nangyayari doon. Pero kahit nag-iwan na siya ng babala sa amin, ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa malaking bahay. Sa puntong yon
nagpasya kaming kumatok sa pinto. Maya-maya pa, may babaeng nagbukas ng pinto. Ito ay walang iba kundi ang tiyahin ko. Nagtanong ito kung sino raw kami at anong kailangan namin. Kaya pinakita ko sa kanya ang kanyang mismong litrato at litrato namin ng nanay ko. At sabay sabi na ako ang pamangkin mo. Nung pinatuloy na kami at pinaupo sa maluwag na sala, tinanong niya ako kung bakit ako naparito. Kaya sumagot ako na naparito kami para magbakasyon. Pero uuwi rin kami pagkalipas ng 5 araw dahil may pasok pa kami sa susunod na linggo. Kaya agad niyang binuksan ang malaking kabinet sa harapan namin. Kumuha siya ng 3 unan at iniabot sa amin. Pagkatapos may tinuro siyang isang kwarto sa ikalawang palapag. Sabi niya, diyan raw kami matutulog mamayang gabi. Pagpasok namin doon ay agad kaming nagbihis. Pagkatapos binuksan namin ang bintana para pumasok ang sariwang hangin mula sa labas. Maya-maya ay tinawag kami ng tiyahin ko dahil naghain raw siya ng tinolang manok sa mesa. Habang pababa kami ng hagdanan, nakita namin siya na nagmamadaling lumabas na parang may importanteng pupuntahan. Pagdating sa pagkainan, nagulat kami sa inihain na ulam dahil halos wala itong lamas. At nung sinubukan namin itong tikman ay hindi namin halos malunok dahil napakatabang nito at walang kalasa-lasa. Kaya naman, nagpasya kaming lumabas para bumili ng ulam. Habang naglakad-lakad kami sa tahimik na daan, may nakasalubong kaming isang binatilyo na may suot na iba't ibang pintas. Tinanong namin ito kung meron bang kainan dito dahil bibili sana kami ng ulam. Gayunpaman, nagtaka kami dahil sa kakaibang tugon ng aming natanggap. Sabi niya, umuwi na daw kami hanggang maaga pa. Dahil delikado daw ang lugar na ito, lalo na paggabi. Pero nag-alinlangan kaming maniwala sa taong ito dahil naisip namin na maaaring may mali sa kanya dahil sa kanyang kakaibang kinikilos at pananalita. Habang patuloy kami sa paglalakad ay may nakita kaming kainan sa pinakadulo. Kaya binilisan namin ang aming mga hakbang. Nang mga 10 hakbang na lang ang layo namin sa kainan, napagtanto namin na hindi pala ito ordinaryong kainan. Dahil kitang-kita namin ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao na nakalagay sa mga kaldero. Dahil dito, nagtago kami sa matataas na damo. Buti na lang at walang nakakita sa amin. Nang tumingin kami sa likod ng kainan, natuklasan namin na wala itong dingding. Kaya dahan-dahan kaming gumapang papalapit. At dito na may nadiskubre na ang mga kumakain dito ay mga aswang pala. At lalong tumindi ang aming pagkagulat na makita namin ang aking tiyahin na kumakain ng laman ng tao habang nakaupo ito sa malaking mesa. Maya-maya lang ay bigla siyang tumayo at nag-anunsyo na may 3 bisita siya sa bahay niya na ang isa ay pamangkin niya. Mamaya raw, pagkagat ng dilim ay papatayin niya ang 3 at dalhin ang kanilang mga katawan dito. Pero bigla siyang napatigil sa pagsasalita nang may dumating na 4 na lalaki. May mga dala itong matatalas at matatalim na itak. Walang sabi-sabi ay bigla silang sinugod ng mga ito at walang awang pinagtataga. Naguguluhan kami sa katotohanan na sa kabila ng pagsisikap ng aswang na makalabas, pero hindi nila magawa, na para bang may hindi nakikitang hadlang na humahadlang sa kanila, kahit na wala namang dingding ang likod ng kainan na ito. Noong maubos na nila ang mga aswang, ay agad naman nilang nilisan ang lugar. Kaya dito na kami tumayo at dali-daling bumalik sa bahay at kinuha ang aming bag. Noong nakauwi na ako sa bahay, agad kong ipinalam sa aking ina na ang kanyang nakakatandang kapatid ay hindi na isang normal na tao. Dahil nahawaan na ito ng pagkaswang at kalunos-lunos na pinatay ng 4 na misteryosong lalaki
Nang marinig ang impormasyong ito, napaluwa ang aking ina. Hanggang ngayon, sa kabila ng aking katandaan, nananatili pa rin sa aking isipan ang alaala nung nagbakasyon kami sa probinsya. At dahil lang sa napagdesisyonan naming bumili ng ulam sa labas, hindi namin sinasadyang natuklasan ang tinatagong sikreto ng aking tiyahin. At dito nagtatapos ang aking pinto. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.